Alright mga kamukil, kumusta? Kumusta po kayong lahat? Happy Sunday po. So kahit linggo trabaho tayo mga kamukil, no? Kasi gaya na sabi ko, lingguhan na yung trabaho ko dito sa ito second floor na nirenovate natin kasi maliit na lang yung trabahoin ko dito mga kamukil. So bali sa kabila mga kamukil, hindi pa ako nag-upload ng video doon sa tinatiles natin kasi ayaw ko muna mag-video doon mga kamukil kasi gusto kong madali ang trabaho doon. Kasi may paglilipatan tayo mga kamukil na isang project at nakapag-promise ako sa kanya na ganung pitsa is makapagtrabaho na ako sa kanya. So kailangan matapos yun mga kamukil, pero mag-a-update pa rin tayo doon pag matapos ng mga kamukil. So ngayong week na to mga kamukil, matatapos na yung project natin doon sa pagtatiles no, sa isang bahay no. So bali ngayon mga kamukil, dito tayo sa renovate natin na second floor na bahay at maglalagay tayo ng doorknob. So ipapakita ko sa inyo mga kamukil kung paano magkabit ng doorknob, no? Kasi may mga nagtatanong pa rin. So para maliwanagan yung mga katanungan nila. Lalo na pag mga doorknob mga kamukil is yung may mga disenyo, mga malalaking doorknob. So marami kasing trabahoin mga kamukil pag maraming disenyo yung doorknob na ikakabit ng may-ari, no? So papakita natin mga kamukil, umpisahan na natin. So kung nakikita nyo mga kamukil, meron tayong doorknob dito. Ito, ayan. Ito yung doorknob na ikakabit natin. Panghawakan niya sa labas. Ito sa labas ng mga kamukil. Matagal na ito nabili ng may-ari. Kaso lang, hindi pa nakabit natin, no? So ngayon ikakabit natin. So bali ito yung partner niya mga kamukil. Isang sitong binili niyo mga kamukil at may dalawa yan. Dalawang doorknob. So ito din yung partner niya. So nawala yung pattern dito mga kamukil kasi matagal na ito nabili. Tinago-tago niya lang. Ngayon, pinakauna natin gawin mga kamukil, kailangan butasan na natin to dito pintuan. Ito yung kakabitan natin mga kamukil, no, na pintuan. Ito yung main door nila. So may butas na kasi may dating doorknob to mga kamukil na simple lang. Tulad nito mga kamukil ito. Pero itong doorknob na to mga kamukil is ikakabit ko din yan doon sa taas sa kwarto nila, doon sa kwarto ng may-ari ng bahay, no. Yun yung ikakabit natin doon para hindi masayang yan. So pinakaunang gawin mga kamukil, butasan natin yung pintuan, tapos magsukat tayo, yung pinaka-importante. Tapos kailangan natin mga gamit mga kamukil pag magkabit tayo ng doorknob. Meron tayong pambutas para sa bilog nya, meron tayong pambutas sa lock nya. Ito mga kamukil, ito yung gamit. Yan, kung nakikita nyo, yan yung gamit nya. Tapos ito mga kamukil, malaki, ito yung ginagamit dito. Yan, kailangan meron kayo nito mga kamukil pag mag-i-install kayo ng mga doorknob. So yan, umpisahan natin mga kamukil, no. Ito yung una nating ikakabit kasi ito yung mahirap. So kung nakikita natin mga kamukil, wala ng pattern at dalawa yung ikakabit natin dito sa main door. So tingnan natin pinakauna yung disenyo ng lock mga kamukil kasi nawala na yung pattern nya. So ito palapad, tapos ito pa square. Yan, so hanapin natin kasi may dalawang lock dito mga kamukil. Ayan, so tingnan natin kung saan yung partner nito. So ito pa square siya. So ito mga kamukil, dito to. Ito yung tingnan nyo talaga kapag ganito yung mangyayari na wala na yung pattern ng doorknob natin, no, na binibili. So dito to sa kabila. Tapos ito parang pa letter T siya. So dito to. Try natin. Yan, yan yung partner nya. So umpisahan na natin mga kamukil, no. Pinakauna, iuna natin tong ikakabit yung lock nya. May purpose yan mga kamukil kung bakit iuna natin ikakabit yan. So sa pagkabit nito mga kamukil, baka mabaliktad. Ayan, nakikita nyo, may ano siya dito, pa-island siya ng konti. Tapos dito mataas siya sa likod. Itong pa-island mga kamukil, ito talaga yung nakaharap, papuntang labas to kasi ito yung maglalak. Baka mabaliktad mga kamukil, tapos nakabit nyo, saka nyo lang nalalaman na baliktad pala. Ina-assemble nyo lahat, so tanggalin nyo naman para ayos. So kailangan bantayan ang pagkabit nito. Ayan, so kabit natin. Ayan, so may dahilan yan mga kamukil kung bakit inuuna natin yan sa pagkabit. So yan mga kamukil, no, nakabit na natin. Ayan, nakikita nyo, kita pa mga kamukil, lapit natin. Yan, nakabit na natin. So ngayon, nasusunod natin tingnan mga kamukil itong doorknob nya. So kung nakikita natin itong hawakan niya mga kamukil is
sa taas may naka-design na tornilyo kasi nawala yung pattern niya mga kamukil. So isusukat natin to mga kamukil. Kailangan nakabit natin yung lock niya. Ipapasok natin to sa lock. Yan dalawang may tornilyo na ilalagay. Papasok natin sa lock din. Markingan natin yung dito kasi bubutasan natin to mga kamukil, yung kahoy, yung pintuan bubutasan natin para mapasok natin yung tornilyo. So kailangan natin ng 532 na drill bit nito. Yan. So tingnan nyo mga kamukil. So yan. Kaya pinasok natin una yung lock mga kamukil para makuha natin yung sukat nito, kung saan yung sukat nito. Ito na kung saan tayo banda magbubutas. So butasan natin mga kamukil, papakita natin mamaya pag nabutasan na natin yung para dito, pangkakabitan ng tornilyo. So ayan mga kamukil, nakikita nyo, nalagay na natin yung lock, nilagay natin una. Kasi yung purpose mga kamukil, para masukat natin yung pambubutasan natin ng tornilyo dito sa taas nya. So ito yung butas niya mga kamukil, yan. Para yan dito sa taas niya mga kamukil, ito. Yan. So dyan natin to ipapasok. Kung hindi natin lalagay itong lock mga kamukil, ito, hindi natin makukuha yung tamang sukat dito sa butas na to sa taas. Yan. So ilagay natin mga kamukil. So ayan ang mga kamukil, nalagay na natin. So yan, kung nakikita nyo, yan, nakikita natin. So ayan yung forma niya mga kamukil. So kung nakikita nyo mga kamukil, kulay gray pa yung pintuan niya, at saka lumang luma na kasi matagal na to. So kinulayan to mga kamukil para hindi mabulok yung dyan sa baba na parte ng pintuan. Pero tatanggalin ko itong gray na kulay mga kamukil. Gagamitan natin ng paint remover to, tapos kukulayan natin ng bagong-bago na kulay. So ayan, nakabit na natin siya. So ito yung habol mga kamukil kung bakit inuna natin paglagay itong lock na to, para kuha natin yung sukat nito kung saan tayo magtutornilyo para sa lock nya. So ito yung resulta niya dito sa kabila mga kamukil, ayan, nakikita nyo may butas siya. So dyan natin ipapasok yung tornilyo nya sa lock nya. So dito natin ito papasok mga kamukil. Saan yung tornilyo dyan? So bali ito yung tornilyo nyo mga kamukil. So ipasok natin. So ayan na siya mga kamukil. Nakikita nyo, nalagyan na natin ng tornilyo. So ang isusunod natin mga kamukil, ito dito sa hawakan niya, dito sa knob niya talaga. So bali ito yun mga kamukil, ito. So pasok yan dyan. Ito yung hawakan natin. So bago natin ipasok yan mga kamukil, kailangan tanggalin mo muna itong mga kamukil, itong bilog na to. Kasi yung purpose na tanggalin natin mga kamukil, hindi ka pagpasok ng tornilyo dito kung hindi mo tatanggalin to. So tanggalin muna to, tapos ilagay to doon, ilagay to dito. Yan, pasok natin. Yan, lagay natin dito. Tapos itong may butas na dalawa mga kamukil, ito yung papasukan natin ng tornilyo na kailangan matamaan natin to. Kasi ito yung hahawak sa mga tornilyo, dito tayo maglalak. So pasok natin mga kamukil. So ngayon, kung hindi mo tatanggalin itong bilog dito mga kamukil, hindi ka makapagpasok ng tornilyo dito kasi mahaba yung tornilyo dito. So ilagay na natin yan. So ayan na siya mga kamukil, nakikita niya, nalagay na natin. So isusunod natin mga kamukil, saka pa natin ilalagay ang bilog niya, yung knob niya talaga dito na hawakan natin. Kasi nakatornilyo na tayo. So lagay natin. So sa paglagay nito mga kamukil,
tingnan nyo lang tong ito. Kung nakikita nyo, saan ba yan? Ayan, may butas. So tingnan nyo din yung butas dito na maliit. Ayan, ito lang yung tatapatan nyo. So lagay natin. Kasi yung purpose ng butas na to, ayan, dyan papasok yung lock dito sa butas na to. Yan, dito niya ipapasok. Yan. So dyan siya maglalak. Pasok natin. Din. Yan. So nakikita niyo na ayos na siya. So yan. Bukan natin, oh. Yan, bukas na. Sara. Yan. So tingnan natin dito sa labas. So ito yung forma niya mga kamukil. Sa labas. So dito naman sa labas, pag bukas nito, tulak niyo lang to pataas. Yan. Yan. Kailangan itulak to pataas. So yan ang mga kamukil, no. Nalagay na natin yung isang doorknob sa pintuan. So yung partner niyan mga kamukil, ito yung magbibigay talaga niya ng tibay. Kasi dito ito yung pinaka-importante na ilock natin. Kasi dito dadaan yung key mga kamukil o susi. Ito, kapag lalabas tayo, alis tayo ng bahay, ito yung pinaka-main lock talaga niya. So ito yung isusunod natin ikakabit. So sukatin natin mula dito sa tornilyo na to, kasi ito yung dulo niya. Sukatin natin 10 cm tayo pataas. So para hindi pangit tingnan, hindi masyadong mataas. Kapag masyadong mataas, pangit na siya. So yung standard na paglagay nitong doorknob mga kamukil, dahil 210 cm itong standard ng pintuan natin, yung taas. Mula dyan sa taas, sukat ka ng 110. Dyan ka maglalagay ng doorknob. Doon sa baba na naman 100 cm yan, papunta dito sa taas. So dyan yung doorknob natin. So kunan natin ngayon yung isang doorknob, ilalagay natin dito sa taas. Sukat tayo ng 100 cm dyan sa taas, papunta dito sa baba. Dyan natin ilalagay yung isang doorknob. So ngayon mga kamukil, ilagay na natin yung isang doorknob. So sumukat tayo ng 10 cm mula dito sa dulo na to. So ito yung guhit nya. So sa paglagay ng doorknob mga kamukil, ang pinakauna nyong gawin, pag may pattern, may susundan kayo kung paano nyo ikabit yung lock dito para saan tayo bubutas. Pag wala mga kamukil, ito lang yung gagawin nyo. Ito, nakita nyo tong lock mga kamukil. Pag walang pattern to may lock yan, di ba? Yan, itapat nyo lang yan dyan sa gilid talaga. Yan. Tapos guguhitan nyo yan ngayon mga kamukil. Itong may parang letter T na nakikita nyo, yan yung guhitan nyo. Yun yung pasukan nyo ng ballpen o di kaya lapis para maguhitan nyo yan. O di kaya pakuan nyo, kasi mahirap ipasok yung lapis dyan o ballpen. Pakuan nyo para malalaman nyo kung saan yung tama ng pako. Doon kayo magbubutas. So yan, butasan natin itong mga kamukil. Papakita ko sa inyo. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around, and my sorrow can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. Sun won't shine till you come through, till you come back and... So ayan mga kamukil, kung nakikita nyo, binutasan na natin. Ayan mga kamukil, hindi ko muna siya tinuloy. Kasi pag itutuloy natin yan mga kamukil, okay lang kung may kasama ka mga kamukil na magbutas nito. Kasi may isasangga natin playo dito sa likod. Sa likodan niya ito. Dito. Pag wala kang kasama mga kamukil, ito yung diskarte mo. Kasi pag itutuloy-tuloy mo yan mga kamukil ang pagbutas, yan, diretso-diretso yan,
ang mangyayari dyan mga kamungkil, may posibilidad na mag-crack to dito. Hindi natin makuha yung tamang bilog dito. Matutuklap itong ibang part ng kahoy na to sa mga gilid-gilid niya. So kapag kaganyan mga kamungkil, paglagay natin ng knob natin, doorknob natin, pangit tingnan na may mga tuklap-tuklap yung gilid niya. So yung diskarte dyan mga kamungkil, baliktarin natin. Dito na naman tayo magbubutas. Salubungin natin yung binutas natin dito. So sa anong paraan malalaman natin kung saan yung straight ng binubutas natin doon sa likod? Sa anong paraan? So yung diskarte dyan mga kamungkil, ganito. Para malalaman natin na kung saan natin itatapat yung pambutas natin doon sa likuran niya. So kung nakikita nyo mga kamungkil, ayan, may kunting butas. Yan yung guide natin mga kamungkil, no? So dahil sa pambutas natin is may guide dito, yan yung nakikita nyo yan. So yun yung patatamaan natin ngayon ng lansang mga kamungkil o pako. Pakuan natin yan na diretso yung pako dito sa likod nya dito. So kung saan banda yung pako na yun, saan siya lumabas, itatapat lang doon natin, itatapat tong pambutas natin, itong sentro natin, para maiwasan natin na hindi makuha natin yung tamang bilog dito. So gagawin natin yan para maganda pa rin yung pagkabutas dito. Hindi siya matutuklap-tuklap sa mga gilid-gilid na part na yan. So tingnan nyo mga kamungkil. So ayan, binakuan na natin. So kung nakikita nyo dito na side mga kamungkil, ayan, yan, nakikita nyo may butas na. Ibig sabihin yan yung tapatan natin ng pambutas natin, no? Yan yung pinakasentro. So sa ganung paraan maiwasan natin na magka-crack-crack dito sa gilid ng butas nya. So butasan natin. So hirap mag-video mga kamungkil, nawala tayong videographer. So palagi naman yan, wala tayong videographer. So itatapat lang natin to, itong center ng pambutas natin. Ay nakikita nyo may matulis sa bandang gitna. Yun yung ipapasok natin dito sa butas na yan. So yan, ano ba yan? Yan. So i-straight lang natin. So sa ganyang paraan mga kamungkil, maiwasan natin na magkatuklap yung gilid niya. So bilog pa rin yung masusunod. Yan. So yan mga kamungkil. So kung diniretso natin yun, hindi natin in-stop, hindi natin ginawa ng paraan, ang mangyayari mga kamungkil, itong mga gilid na to yan, magkatuklap-tuklap yan. Yan. So ganun yung diskarte mga kamungkil sa pagbutas. So ngayon mga kamungkil, nabutas na natin. Ayan, butas na natin. So ang susunod natin bubutasan mga kamungkil, ito dito. Itong pangkakabitan natin ng lock, pangpasukan natin ng lock. Ito mga kamungkil. So kita ba? Ayan. Ito yung ipapasok natin. So kailangan natin magbutas dito. Parang against the light siya mga kamungkil. Ayan. Madilim. Madilim ba? Ayan. So ito yung bubutasan natin dito para maipasok natin to. So paano natin kukunin yung tamang sukat nya para maipwesto natin to? So ganito lang yan mga kamungkil. Kunin nyo yung ngayon yung laki ng butas na to. Sukatin nyo dito at saka papunta dito. Tapos kung magkano yan, yun yung kunin nyo yung kalahati, yun yung i-straight nyo dito. Yung kalahati nitong laki ng butas na to. Ganyan yung pagka-diskarte. So ipapakita ko sa inyo mamaya. So yan ang mga kamungkil. So paano ko to sinukat? Paano ko kinuha yung tuwid dito? Ito, madali lang yan. Ganyan lang mga kamungkil. Tapatan nyo lang ng iskwala na makukuha nyo yung ganyan, may butas, di ba? O i-straight nyo lang yung iskwala dyan. Tapos pag na-straight nyo na, guhitan nyo na ng ballpen o kaya lapis. Ganon rin dito sa baba. Ganon rin yung gagawin. So paano ko kinuha yung dito sa gitna? So ganyan lang yan, para makuha natin yung tamang trabaho, perfectong trabaho talaga. Sukatin natin dito, bakit ginuhitan natin to, at saka ito, inuna natin ginuhitan kasi yung purpose natin, kailangan nating masukat yan. So nasa 2 inches siya yung laki ng butas na to, didos yung laki ng butas na to. So kunin natin ngayon yung kalahati. Magkano yung kalahati ng 2 inches? Is 1 inches. So ginuhitan ko ngayon yung 1 inches. Pag nagwinihitan na yan, lagyan nyo na tapatan nyo na ng iskwala o squareness. Yan. Pagka naguhitan na,
madali na lang kunin natin yung tuwid dyan dito sa bubutasan natin. Yan. So papakita ko sa inyo kasi may gagawin na naman tayo dito para makuha natin yung sentro dito. So yan mga kamukil na sinukat na natin. So kinuha natin yung sentro sa bubutasan natin na naman para sa lock. So pakita. So yan, kung nakikita nyo, nag-letter T na siya. So yung habol natin dyan, makuha natin yung pinakasentro niya. So kinuha natin yung sukat niya una talaga para makuha natin yung sentro dito sa bubutasan natin mula dito. Yan. Mula dito. Ito yung pinakasentro niya, dinala natin dito sa harap. Tapos minarkingan natin. Pagkatapos natin na marking, nakuha na natin yung pinakasentro dito. Sunod natin gagawin para makuha natin naman yung pinakasentro na patuwid. Sukatin natin kung gaano kakapal tong kahoy. Kung gaano kakapal, kunin natin yung kalahati. Tapos markingan natin. So naging X na, naging letter T na yung forma niya. So ibig sabihin mga kamukil, ito yung pinakasentro niya, ito nagsalubong. So madilim. Madilim siya mga kamukil. Hanapin natin yung magandang. Yan, kita pa mga kamukil. Yan. So ito yung pinakasentro niya. Yun yung tatapatan natin ng pambutas mga kamukil. So wag madaliin tong, o wag natin ibasta-basta, simple lang yan, doorknob lang yan, napakadali niyan. Pag nagkamali po kayo dito mga kamukil sa pagbutas, nako, problema nyo talaga mga kamukil kung paano nyo gagamitin yung pinto na yan. Kasi magdadalawang butas kayo. O hindi natin maipasok ng maayos ang doorknob. Kumbaga disalign siya mga kamukil sa butas natin. So yun yung dahilan kung bakit may mga iba hindi maganda yung pagkalak. Kasi yun yung nangyayari. Ginawa na ng simple yung pagkabit ng doorknob. Ang doorknob mo ay pinaka-importante na maayos yung pagkagawa. Kasi mga kamukil, nasa harap yan eh. Laging makikita yan sa tao. Mainit sa mata ng tao yan. Lalo na pag maganda yung disenyo ng doorknob nyo. So wag natin basta-bastahin, no? So para sa lock mga kamukil, gamit natin ng pambutas na ganito. Madilim mga kamukil yan. Gamit tayo ng pambutas na ganito yung gagamitin natin. So meron ako dito mga kamukil, dalawa. Pero mas gusto ko tong ganito. Madali. Excuse me po mga kamukil. So yan, papalapit na naman mga kamukil yung eleksyon. So kailangan mga kamukil pumili tayo ng mga maaasahang kandidato, no? Hindi lang sa salita na magaling, kundi makikita talaga natin na nakakatulong sa bansa natin, no? So yan, umpisa na natin mga kamukil. Tanggal pa mga kamukil. Yan, nabutas na mga kamukil. So tingnan natin, silipin natin kung nasa tama at ayos ba. So yan, kung nakikita nyo mga kamukil, ayan, sigurado nakikita nyo mga kamukil kasi binibidyo natin. Yan. So madilim talaga siya mga kamukil. Nasa loob kasi tayo ng bahay. Ayan yung butas niya. So nakukuha natin yung tamang pagkatrabaho o sentro sa ginagawa natin procedure, no? So ito na yung outcome niya sa trabaho natin, no? So papasok natin yung lock dyan. So ganun pa rin, iuuna pa rin natin sa pagpasok itong lock bago natin ikakabit itong mga knob. So pasok natin mga kamukil. So ngayon mga kamukil, ipasok itong lock nya. Yan, kita ba? So ipasok natin itong mga kamukil. Pero titingin-tinginan nyo itong mga kamukil pag ilalagay nyo to. Kasi may pattern dito na nakalagay. Kailangan masunod yan. Tulad nito mga kamukil, papakita ko lang. Ayan, kung nakikita nyo dito, saan ba yung camera nito? Ayan, may option nakalagay. Kita nyo ba mga kamukil? Ayan, may option nakalagay. Ibig sabihin mga kamukil, kailangan nasa taas siya. Susundin natin yung arrow, tapos may up na nakalagay, susundin natin yan. So pataas to. Baka mamaya mga kamukil, direkta lang kayong kakabit, ganyan nyo, nabaliktad, hindi kayo titingin dito. So paglagay nyo yan mga kamukil, nagtataka kayo bakit hindi mapasok. So baka sabihin nyo factory defect. So nangyayari kasi hindi nyo nasusunod itong up na nakalagay, yung pattern nya. So kailangan bantayan mga kamukil, no? Titingin-tingin bago ilalagay para hindi na paulit-ulit yung
trabaho natin. Masikip mga kamungkil, masikip. So kailangan butasan natin ito ng kunti dito mga kamungkil, no? So dito para mapasok natin to, kasi kailangan pa itong ipasok ng konti na maging flat siya sa kahoy. Huwag nating hahayaan mga kamungkil na ito hindi po siya nakabaon konti doon sa pintuan natin. Kailangan nakabaon to para maganda yung pagka-resulta. So ayan na mga kamungkil, no? Nalagay na natin. So ito na yung forma niya mga kamungkil. So ngayon isusunod natin yung lock niya dito. So, bali ito yung forma niya. Yan. Diba? Yan. Pasok natin to dito. So, ito yung magiging forma niya mga kamungkil. Ito yung mahirap na kabitan ng tornilyo. Ito. Yan. Ito yung mahirap. Kasi maaalog-alog yan mga kamungkil kapag wala kang diskarte dito. So, bali ito yung partner niya sa harap, sa likodan. Ito yung sa harap. So ayan mga kamungkil, bali ikabit na natin to. Ito yung dalawang tornilyo niya, mataas. So dito to ipapasok mga kamungkil. Yan. Yan. Tapos pasok natin dito. So let's go. Kabit na natin. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you know you're with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you know you're with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count at my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I So ayan na mga kamungkil, no? Tapos na yung paglagay natin ng doorknob. So yan, sara natin. So yan yung forma niya mga kamungkil, no? Ayan. Tapos may isa siya sa taas.
So buksan natin mga kamungkil. Yan. Tapos ito dito mga kamungkil, ayusin nyo talaga na hindi siya masikip kapag ka inilak natin. Yan. So i-open natin yan. Sa kabila, check natin. Dito, subukan natin. Yan. Tapos i-open natin, paikot natin dito. Yan. Okay. Okay na mga kamungkil, nalagay na natin siya ng maayos dito sa pintuan. So yung susunod natin mga kamungkil, dito na naman sa door jamb nya. Bubutasan natin dyan para sa may papasukan tong lock na to dito. Yan. So medyo mataas yung mga kamungkil, kaya safe na safe talaga to. Hindi maano nang magnanakaw kasi mataas yung lock nya. I-confirm natin dito mga kamungkil sa baba. So yan lang yung lock na. So napakaiksi. Dito lang dito sa taas mga kamungkil, mataas siya. Ito yung pinaka main lock nya. So yan. So dahil tanghali ng mga kamungkil, kain na muna tayo mga kamungkil, no? Total ayos naman to. So yung isusunod natin ikakabit mga kamungkil ito dito mamaya. Bubutasan natin yan. So ayan na siya mga kamungkil, no? Natapos na natin sa paglagay itong doorknob sa main door nila. So bali dito sa loob mga kamungkil, ito yung makikita mo. So yan. So ito yung lock ng itong malaking doorknob, ito. Tapos ito sa taas, ito yung pinaka main lock niya kasi mahaba yung lock nito mga kamungkil. So i-try natin. Yan. Open, lock, open, lock. So yan, i-open natin. Tingnan natin sa labas. Yan, may nagwawalis. Hindi pa, dahil lang. Dali ka. So ayan mga kamungkil, ito na yung forma nya dito sa labas. Yan. So ganyan lang yung pagka lagay natin, no? O diskarte sa paglagay ng o pag-install ng doorknob na mga ganito. So sa simplihan doorknob mga kamungkil, madali lang naman yan. Kapag bumili kayo, may pattern kasi yan, susundan nyo na lang. So yan mga kamungkil, no? Sana'y may natutunan kayo sa ating video ngayon. At sa mga bago pa lang sa aking channel mga kamungkil, hinihikayat ko kayo sana'y mag-subscribe kayo sa aking channel, Ermos TV. Ayan, meron din tayong alias mungkil sa FB page. Doon ako sumasagot ng mga katanungan mga kamungkil. Ayan, suportahan nyo po, follow nyo ang ating FB page at i-share yung mga video mga kamungkil sa inyong mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. So yan lang po mga kamungkil. At once again, Mungkil on the vlog.